Pero, ayun nga, nagkaroon ng mga sudden changes kasi hindi kami agad nakapagsimula na ma-execute yung plans namin since nagkaroon ng mga problems internally. Yung fan meeting din, so yun yung isa sa pinakamasaya na before P-PopCon, yung event na before P-PopCon. Kasi ngayon ulit namin nakita yung Zayad namin na talagang up close and then kasi matagal na rin kami nakapag-mall show. So yun yung opportunity na to have a talk with them, to take photos with them, and to interact with them. Sobrang saya. And it was nice seeing yung fandoms na nagkakaisa. Like, nung fan meeting kasi, like, hindi lang naman siya yung Zay. Like, may mga from ibang fandom din na parang sobrang nakaka-appreciate sa P-pop talaga and sa buong P-pop community. So, parang, wala lang, saya lang sa feeling na parang sila yung tumutulong sa atin na maangat ang P-pop. And yung efforts nila sa mga booths. Actually, hindi kami naka-visit sa booth ng Zaya. Sorry, we're so sorry. But nung nagpa-fansign kasi kami, nakikita namin sa gilid. Tapos grabe yung mga booths ng lahat ng fandom as in sobrang ma-effort talaga. Sobrang ma-effort talaga lahat. And alam mo yun, sobrang pinapakita talaga nila yung love nila for their idols. So thank you so much. And sa Zaya, na nag-asikaso ng booth, yung mga nagbantay, yung mga bumili sa booth namin. Thank you so much, guys. Sorry na hindi kami nakapunta, but we really appreciate you. Nakita namin lahat, and alam namin kung gaano ka-grabe yung effort nyo para lang ma-pull off yung booth. So, thank you so much, everyone. Pero sa ito sa feeling na from, sa, like, P-PopCon team, sinasabihan din kami na parang one of the best-selling booth. So, parang ang saya sa feeling. Bestseller daw. Bestseller daw. So, thank you so much. Thank you po, Zaya. May kwento na. Actually, na kami, alam mo yun? Kasi kami, kapag mag-stage rehearsal, pag napanood namin sa video na palpak. Kimi-kimi, wala talaga, kakabahan na kami throughout the At saka madalas kasi, hindi ko alam, para tayo lagi nangangapa sa rehearsal. Pero books naman kapag yung mismo performance na. Sure. Pero hindi kasi, tsaka may mga bago kasi tayong choreography noon, yung mga intro. And siguro challenging part nung stage rehearsal is like, hindi siya stage rehearsal eh. Parang, hindi mo kasi alam kung ano yung sukat ng stage. Because sa ibang venue pa siya that time. Because, ayun, parang booked yung Araneta that time. So, parang rehearsal lang talaga siya sa NFT. So, parang kami, hindi namin masukat kung gaano kami kalayo maglalakad sa extended stage, ganyan. Kasi before, last year sa P-PopCon, isang stage lang. Wala siyang extended. So, kami parang hindi namin alam kung aabot ba kami dito. Ganon. So, parang yun yung challenging part. Yung sa block. Pero with the help of Scouts and Ate Kayla ng Scouts, thank you so much po. Dahil tinulungan nila kami para, alam niyo, ma-maximize yung stage ng P-PopCon. Kasi ang hirap din kasi kapag para wala kang kami stage director. Walang nagsasabi na, uy, wala ka sa gitna, wala sa center, hindi mabalansi yung block. Kaya parang siguro, si Ate Kayla talaga, nagkaroon siya ng parang siguro initiative na sige, tulungan ko na itong mga batang to. Kasi hindi namin makikita. Kasi kailangan din namin mag-rehearse ng sarili namin kasi hindi pa namin gamay yung choreography kasi nga parang 3 days, 2 days lang namin siya talaga pinaractice. So, yun, ang laking tulog din talaga ng Scouts sa buong performance namin. Nung mismong parang stage rehearsal namin yung pinakala sa Araneta. Kakapaan pa kami, ganyan. And syempre yung mismong sa in-ear, mga ganyan, may kailangan mo pang i-timpla yung team namin, sila Idol June. Ayan, super helpful talaga sila. As in, hindi niya kami pinapabayaan. Alam niya kapag di kami komportable sa in-ear. Alam niya pag nag-overthink na tayo. Ganto tayo ng ganto. Okay na yan. Ganto na ako. kahit tama naman na. Parang maaligagasi ko yan. Nakabantay na yan sa mama, nakatingin na sa'yo. Hintay na lang na tumingin ka din. Pero nung una naming stagers, hindi
maganda talaga. Magulo. Anong gagawin namin, bahala? And may time limit kasi. Time limit, tas yung pressure. So parang madalian. Kailangan pag tumapa ka ng stage, focus ka na. Hindi na pwedeng lumipad yung isip mo. Kasi ayun nga, meron lang kayong 30 minutes at that time. Kasi may mga next groups pa. So para ayun, respect din sa time nila. Kailangan talaga squeeze in kung ano yung kailangan i-rehearse. But at that time, hindi pa talaga namin gamay. Hindi talaga namin gamay. Magulo. Okay, totoo. Magulo yung stage rehearsal namin. Tapos, actually, super, na-appreciate, ito nga, sasabihin ko naman, na-appreciate ko yung scouts kasi namin nilang performance, backup sila ng ibang groups, sarili silang stage, tapos, pero ang dami lang sayo na inaaral, kaya nalilito na rin sila. Parang nagsasorry na rin sila kung, kakamali sila on stage. Kasi, hindi namin, alam mo yun, parang normal lang yun kasi kulang kami sa oras, kulang kami sa practice. And favor lang din talaga to Favor lang siya talaga. So, kaya nung after that, kasi binidyohan ng staff namin yung performance. Like, after that, pero ang dami sa... Sabay-sabay kaming nanood. Paano kami lalo? Pero Magsabihan na tayo. Pagkakita ko, ay, parang hindi, dun ako parang, nagkaroon ako ng worry na, kami lahat na, ay, baka hindi natin ito ma-pull off yung gusto naming show na mapakita sa P-pop fans, sa mga tao. Tapos parang, sige, kinausap ulit namin yung dancers, like magkaroon na adjustments. Kami, sabi na lang namin, sige, parang pulsuhan na lang to. Sige, go na natin yung best namin sa stage. Parang hindi kami kasi nagpupunta sa stage to impress talaga. Parang more on to express. We don't dance to impress. Hindi kasi, ang gusto talaga namin, yung mabigyan ba ng justice, yung mga efforts nila. Bawat isa, tsaka yung paghihintay ng Zaya, tsaka ng P-pop fans. Para sa kanila talaga yung performance namin sa P-popcon. So, ayun, nung after nagkaroon pa na parang malungkot na moment. Pero tawanan na lang! Toxic positivity. Toxic positivity kami. Gaslighting. Tawanan na lang. Bahala na habang kumakain ng corned beef. Oo, kumakain ko corned beef. Moments. Tapos bago matulog, pag nagkakaroon ng chance na nagkikita kami sa sala, biglang may mag-open na member. Magagawa kaya natin. Kasi biglang magkakaroon ng open forum. Parang ano na gagawin natin? Pero at least, ayun, sa galing din ng bawat isa, naging maganda siyang show. Sana matanggal ko agad yung tutu skirt kapag kapag may, yung change na ng song. Kasi, ito kasi hindi siya kinakabahan. Actually, si Alexa, bihirang kapag kabahan. Kapag mga ganun lang, siguro pag wardrobe. Ako yung letter talaga. Yung letter talaga. Hindi kasi ang iniisip ko, di ba, bubuksan ko siya, babasahin ko. Hindi ko naisip yun. Sa buong time na nagre-rehearse kami, hindi ko naisip kung paano ko yung gagawin na para mapasok siya ulit dun sa loob. So, parang habang kumakanta yung ibang girls, parang, okay. Nanginginig pa ako neto, hindi na ako nakapag second voice kay nakapag back vocal kay Ate Angela. So, balik natin, ganyan. Tapos, since hindi nga na-rehearse yung letter buong time, like kahit dito sa studio, sa stage rehearsal, sa Araneta, never siya na-rehearse. So, ang sinabi ko na lang, sige, mag-prepare tayo ng 3 letter. 3 letter. 2 ilagay niyo sa bench. Para if ever hindi ko mapasok yung letter, at least may isa pa, diba? Tapos yung isa, maglagay sa harap. Para if ever hindi na ako makabalik sa likod, andun na siya agad. Pero hindi ko mahanap sa harap. As in, nagsispill pa lang, hinahanap ko na siya. Tapos wala talaga. So, parang okay, wala na akong choice, doon na ako. Kailangan ko na talagang bumalik doon. So ayun yung iniisip ko buong time. Simula umaga hanggang makapunta ako sa stage. Ako yung paano ko i-hype yung crowd sa una. Kasi, oo. Kasi yun yung, parang siguro aside sa like, may energy ka buong performance, yung unang part talaga ng song, paano magkakaroon ng impact agad, ganon. Syempre, di ba bago nga yung rendition ng Turn Up? So sabi ko, oh my gosh, alam niyo naman members, never kong pinapractice yung sigaw ko dito kasi nahihiya ako. Like, anong gagawin ko? P-popcon? Ganun lang ba? Or P-popcon? Ganun lang. Pero ayun nga, sabi ko, shucks, paano ko magagawang impactful yung papasok pa lang ng kaya na, okay, marching band, ganun agad. Sabi ko, oh my God, paano na?
Doon ako nag-worry na parang, syempre una pa lang kailangan bugs na. Kasi doon magigising yung mga tao. Ako lagi kapag bago ako sumalang, it's either nakakalimutan ko yung lyrics or yung mismong steps na paulit ko namang ginagawa araw-araw. So parang may mga time na tinatanong ko, dito ba to? Or saan ba yung ano? May mga ganun ako. Natatakot ako baka magkamali ako, pisa pa lang. Yung ayoko mangyari. Lalo na yung, siguro pinakinabahan talaga ako, yung ginawa ni Kuya Kevin na yung sa marching nga natin sa ano. Kasi may mga timing yun, kailangan sabay-sabay kayo. Kaya sabi ko, kailangan ko siya matiming, kailangan pulsuhan. Tsaka hindi dapat masyadong para overhype. Kasi pag overhype ka, naku, ano mangyari. Pero yun, siguro parang ano na lang din. Dahil meron nga kaming like, connections din sa isa't isa. So, nag-work. Ako siguro yung pinaka-worry ko dyan yung ano kasi ako sa panrinig ko. So, medyo di ko alam nangyari. Nagkaroon ng incident dati. Kaklase kami, na ano ako ng speaker. And after dun, parang nahihirapan ako makarinig. So, kapag hindi ka problema sa in-ear, talaga tendency ako mag-panic. Yun, mabilis ako mag-panic. Kapag may nagawa ko niya, nagkamali ako, magkakamali na ako sa buong performance. Parang ganun yung nangyayari sa akin. So, iniiwasan ko siya mangyari. So, pinakalma ko yung sarili ko. At saka, ang like ko with the worry, kapag talaga nagpa-perform yung vocal parts, yun talaga, kasi yun conscious talaga ako kapag kumakanta. Gusto ko maririnig yung boss ko. Kapag hindi kasi naririnig, para akong, feeling ko, wala akong nagagawa sa performance. Feeling ko lang. Pero ayun naman, na pull off naman siya kasi nakita ko yung crowd na super hype, masaya sila. Yun lang naman yung purpose pag nagpa-perform kami, gusto na mag-enjoy sila sa music namin. Simulan natin sa dalawa. After ng dalawa. Katakot-takot. Ano yun? Kasi yung damit ko, corset. So, bumili talaga ako ng parang transparent na strap. Tapos, 4 na strap or 3 strap, yun na pair. So, bawat ko, sa sayo-sayo ko backstage, napuputol. Isa pa, hanggang sa naubos na, sabi ko, patay. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Buti na lang si Miss Sean, meron siyang parang isang ribbon. Tapos, buti ka kulay talaga. Tapos, tinahi on the spot ni Sir Calvin. So, nagawa niya talaga. And, medyo struggle din siya kasi bumababa siya. Tapos, nasa stop din yung movement ko. Pero, at least, nag-work naman. Yung panic moment. Kasi di ba kami una ni Ate Angela lalabas? Ako yung nasa bandang gitna ng last block ng dalawa. So, hindi ako yung parang unang makakalabas dun eh. Tapos, nagpa-play na yung mahabang intro ng 5, 6, 7, 8. Tapos parang, yung skirt namin, hindi siya velcro na parang pwede mo lang ganunin eh. Parang naka-clasp siya. Naka-hook. Naka-hook siya. Diba may shorts pa kami sa ilalim. So, yung parang monitor namin, yung wire niya, nasa ilalim. Tapos yung hook nung skirt, sumabit siya dun sa parang wire nung Oo. Basta naka-hook siyang ganun. So, hirap na kaming tanggalin yung clasp. Tapos, hindi pa namin kasi nakapulupot na siya dun sa Sari-sarili kasi to, like, tanggalin mo yung sarili mong skirt. Ganun. Kasi, syempre, panic yun eh. Tapos siya, sumisigaw na. Tanggalin niyo na nga. Bilisan niyo na. Tapos, feeling ko naririnig siya sa mic. Kasi yung mic ko andito. Tapos, tanggalin niyo na. Tapos, sabi ko ba, hindi ko matanggal yung kuko ko. Si Sir Calvin naman, hala, nakaano siya sa wire. Pag natanggal in-ear mo. So, akala ko magsasolo dance talaga ako. Tapos parang sabi ko kay Ate Angela, lumabas ka na doon. Paano to? Sige. Pumunta ba akong gitna? Sige, labas ka na doon. Ganon. Tapos parang, siguro yung tumatakbo sa isip ko na sabi ko, basta matanggal lang yung skirt, okay na yun. Basta lumabas ako naka-shorts kahit wala na ako in-ear or kung ano man mawala sa akin, okay na yun. Ako yung dignidad ko yun. Kakatembot ko ganyan. So, ayun. Feeling ko, ayun yung yung traumatizing moment ka talaga. Kasi yung, alam mo yung parang kinakabahan ka na, pagod ka na, parang wala ka ng hindi ka na makahinga, ganun sobrang pagod. Tapos iisipin mo pa yun, parang,
ang daming nangyayari. Siguro yun nga nakaka-cover moment kasi ngayon paglabas ko, syempre, kaya nga kami pinaghiwalay. Yung baka parang main dancer material namin, pinaghiwalay. Kasi parang karoon ng impact yung sayaw. Tapos baka wala ako pa magsusolo dun sa gitna. Kaya sabi ko, ano magigitna ba ako dito? Kaya pagkakita ko sa film, sabi ko siya, Araneta, I love you! Ganun. Ako, buti na lang. Kasi hindi ko na gagawin ko doon. Ayoko, may nakakahiya. Grabe yung kending ni Angela, give na give. Tingin pa ako sa likod actually. Pero actually, yun naman na ano naman. I did my best din. Tapos yung ano pa doon, kasi syempre Araneta, siya madaming sumisigaw, madaming cheer eh. So hindi mo maririnig talaga if wala kang delayed pa siya. So parang wala na. Tinanggap ko na lang actually na hindi na ako makakasabay sa kanila. Nakatingin lang ako sa gilid buong time kasi sinasabayan ko lang sila. Actually, may panic moment pa tayong lahat. Pero si Ate Cha yung leader. Panic moment? Anong dalawa? Ayun yung sinasabi ko! Nung umakting tayo! Kasi hindi na patay yung ilaw. Hindi kami nagkaroon ng rehearsal for the lights. Yun nga, kasi sineset up pa. Nung time na yun, dapat after ng dalawa, off lights na. Kasi syempre tatanggalin yung, hindi naman pwede makita na gumagano yung mga tao na yung best. Tapos, kami, di ba sa expect namin, kaya rin siguro nawalan tayo ng time to like remove the script. Kasi, nakaganon lang kami. Ang expect Hinihintay namin, namin mamatay. lights off. Para umalis kami doon. Tapos, sabi ko, ang tagal. Tapos, nagulat kami pagkatingin ko sa gilid. Si Ate Cha nag-acting na parang, may something! So, kami na nga, acting na kami. Acting So, yung mood kasi yung mood ng music noon, like, siya parang scary. So, nakita na si Ate Cha, di ginaya na lang namin. Tapos kaya nag-talk parang mga ballerina. Hindi ko pansin kasi Una, parang focus, kasi syempre may live stream yung P-Popcon eh. So parang una kong tinitignan yun, yung camera lang. And then na-realize ko na lang siya nung nagdadalawan. Ang saya din sa feeling, kahit na hindi namin siya nakita. Pero yung energy kasi nila, ramdam namin yung sigaw. Kahit yung sigaw lang, kahit hindi na yung live Bago stick ko pumasok, grabe. Talagang, kasi akala namin, kasi nga dati parang may pressure na dapat daw masigitan namin yung past performance namin sa nung first P-Popcon. Kasi yung kinakaiba kasi nung first P-Popcon, yung blah-blah kasi simula pa lang talaga, ganun yung sayo eh. Yung turn kasi more on like hyping lang, party-party. So, ang hirap nga, hindi namin alam kung paano namin papantayan or hihigitan. Pero, nung pagka-tugtog na, sinabi na yung kaya na yung magpa-perform, parang nawala yung medyo yung kaba ko. Tapos parang nung nakikita ko na yung scouts, parang nakangiti sila. Parang, they're doing their best. Ganun. Ang saya sa Philippines Parking namin, meron kaming kasama. May ka-team kami. Akala namin talaga hindi namin siya na-pull off na maganda. Pero pagkapasok namin kasi gito ginagawa namin. After the performance, pasok kami sa dressing room. Tapos, mo na yan, dalawa lang yan. Sabi, malulungkot kami. Emotional kami. Or, hayaan mo na! Pero kasi nung time na yon, wala si Ate Angela, kaya lost kami kasi nag-host ka. Nag-host ka kasi, kaya hindi niya alam. Pero nung time na yon, ang una namin ginawa, dinog-show namin isa't isa. Tawa tayo. Alam ko na, alala ko yung tawa tayo ng tawa nun eh. Hala yung scare mo, ganyan-ganyan. Hala yung sigaw mo, ganyan-ganyan. Pero hindi pa kami yung kasi hindi kami makapag-celebrate pa dahil wala si Ate Angela. Parang nag-worry din kami sa kanya kasi parang wala din yung mga stylist namin, ganyan. Parang, naayusan mo sa Ate Angela, ganyan-ganyan. So parang kami, hindi pa kami so kami, naghahanap lang kami. Ba, mga ganyan Kasi yung dami reaction naman namin. ang ganda ng mga feedback. Oo, maganda yung feedback. Walang nag-slate, yung nangyari. Parang, after nung performance namin, syempre pa ako yun eh. Hingal na hingal. So, hindi ko wala sa utak ko, tapos hindi ko pa memorize yung script kasi nakakabigay lang. So, hindi ko pa rin alam kung yung feedback nila. Yeah. Yung Zaya lang na, yung Nandun, nandun nila, JC. Galing mo. Parang, galing nyo. Alam ko naman na susuportahan nila kami kasi mahal nila kami. Hindi ko pa alam kung talagang yung thoughts ng mga nasa nanood.
Gusto namin mag-thank you sa lahat ng mga tao tumulong sa amin behind the scenes. Talagang kayo yung reason bakit na-pull off namin yung performances namin sa P-POPCon. Thank you sa Kaya team, sa Kaya members, sa Glam team namin, kay Jason, sa music namin, sa Scout, sa pagtahe ng mga performances, stylist namin si Sir Calvin, and also Sony Music Philippines. We're so grateful talaga kasi hindi nila kami pinapabayaan along the way. Talagang nag-check sila sa amin kung ano matutulong nila sa amin. And also, TM, sobrang laking tulong din talaga nila sa amin. Kuya Archie, super. And sila Miss Trix. Yung ka-team namin, sila Miss Trix, kila Kuya Luigi, sa mga tao behind TM, sobrang thankful kami sa kanila. Support system. Talaga nandyan. And of course, sa family and friends namin na walang sawang sumusuporta sa amin. Kahit alam nila yung stress natin during the P-POPCon. So maraming salamat po. And first kay God. Yes, and also sa Zaya namin, sila talaga ang dahilan bakit talaga patuloy pa rin yung kaya. Kung wala kayo guys, wala talaga kami dito. Kayo yung nagpo-push sa amin na sige, tuloy pa kayo. Kasi alam niyo yun, dami natin pinagdaanan. Yeah. Actually, before P-POPCon, ang daming nangyayari. Ang daming nayanigang mundo na. Ang dami namin problema, like internally, may mga problems din kami. I mean, daming pressure, like financially, lahat. So, thankful kami sa Zaya kasi kami pinabayaan. Talaga kung may maitutulong sila, nag-extra effort sila to help us. And thank you for always promoting us, pag-print ng mga photo cards, paggastos nyo. Grabe yung gastos nyo for us. Sa mga fan sites din. Sila talaga. Thank you rin sa effort sila. Kasi hindi sila basta, pipicture ako lang, pupunta ako yan. Nag-volunteer sila. Grabe. Parang makakuha ng way to, pitikan lang yung magkaroon kami ng magagandang photos, but at the same time, nag-volunteer sila to help our Zaya. Yeah. Kasi Zaya din sila, nagtutulungan sila, nagkakaroon sila ng mga meeting para lang ma-pull off nila yung ideas nila sa P-POPCon. Yes. So, thank you so much everyone. Alam niyo na hindi na namin iisa-isahin pa kasi alam ko na alam niyo yung tinulong niya sa amin. And so sa Kaya members, grabe yung effort, sa puyat, sa hard work, sa mabilisang pag-aral ng lahat. Actually, ito talaga yung sa hindi pag-give up. Kasi ang daming dedication. Dedication. Daming times na pwede kami talaga parang tama na to, yawa na. Pero talagang hindi. Gawin natin to ng magandang show. Gawin natin ng pangalan yung kaya sa P-POPCon. Iiyak pero di susuko. Iiyak pero di susuko. Thank you so much everyone. Thank you po! Yes. And of course, promote din natin ang ating music. Ano pa maabangan? You can listen to our songs on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all music digital streaming platforms. You can follow us on our social media accounts. We have Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and YouTube. It's Kaya Official PH, and Kaya Members. Follow niyo po kami. And may dapat pa kayong abangan! Hindi lang nagtatapos sa 2 remix, 2 sped up, 2 original version. Meron pa! There's more! So, sana po abangan nyo yan. Lagi nyo po kaming subaybayan sa aming social media accounts para sa mga updates. Thank you! Thank you po! Thank you guys! Maraming salamat! Alam nyo na yan. Alam ko matampuhin kayo at matampuhin din kami. Doon lang naman yun eh. Manahan lang. So, ngayon, una sa lahat, hindi namin talaga ginusto na hindi kami makapunta doon. So, pinilit din talaga namin makapunta. Pero, syempre, hindi namin papalagpasin yung moment na magsulat sa effort yung tawag dito, patarpaulin. So, message board during P-POPCon. Thank you, Zaya. I love you. Thank you, Zaya! Maraming salamat. Maraming salamat for your support and love. Call me.
Love you guys. Thank you. See you again soon. Sana rumami pa tayo. Uy, tatlo. Bye-bye!